So yun mga ka-59, welcome to our channel Kuya Vlog. So kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-iwan ka ng subscribe, Kuya Guard. For today's video mga ka-59, so pag-uusapan natin yung security mindset. Okay, so basic lang at maikli lang po ito mga ka-59. So ang topic natin ngayon mga ka-59 ay pag-uusapan natin regarding sa security. So ang topic natin, kailan po pwede gamitin ng gwardiya ang kanyang baril. So yun nga, nakasaad kasi sa mga 5 yan sa Security Service Operational Procedure Manual na ipinalabas ng Civil Security Group noong June 10, 2009. Ang gwardiya ay pwedeng gagamit ng baril na isyu sa kanya ng agency habang naka-duty. Alinsunod o naayon sa Article 11 Justifying Circumstance ng Revised Penal Code, ito po ay pwedeng lamang gamitin kapag sa mga sumusunod. So yun, unang number 1 mga ka-59, pagtatanggol ng gwardiya sa kanyang sarili o yung tinatawag na self-defense. Para po may tuturing na self-defense at walang pananagutang kriminal ang gwardiya, dapat siguraduhin na ang paggamit ng baril ay natatanging paraan lamang or last resort para mailigtas ang kanyang sarili sa bingit ng kapahamakan or imminent danger. At dapat rin kumplito ang tatlong mahalagang elemento, sirkumstansya na nakasaad sa Article 11 ng Revised Penal Code. So ano-ano nga ba yung tatlong mahalagang elemento na to na napaloob sa Article 11? Una, unlawful aggression. Ano nga ba ang unlawful aggression? Ito ay isang pag-atake na siguradong ikakapahamak o ikakamatay ng gwardiya at pinakamahalagang elemento sa self-defense. Ang unlawful aggression po ay maaaring aktwal o pisikal na paglusob. Ibig sabihin po, kasalukuyang nagaganap ang pag-atake. Halimbawa, inundayan ng saksak ng kutsilyo, tinataga ng itak, sinusuntok at mga kahalintulad ng kalaban ang gwardiya. So maaari rin po na ito ay imminent, kung saan ang pag-atake ay magaganap pa lamang o gaganapin pa. Sa English po ay tinatawag na is about to happen or impending action. Halimbawa po, tinutukan ng kutsilyo o baril ang gwardiya. Subalit, ito ay hindi imaginary o kathang-isip na akala lang ng guard ay papatayin na siya. May binunot lang na suklay sa likod. Ang nakaalitang tao, binaril na agad ng gwardiya. Sa pag-akalang baril ang dinukot, hindi po ganun ha. Sa kabilang dako, kapag ang ating basahin at intindihin ang Article 11 ng RPC, hindi po nakasadyan na kailangan mo na mabaril at mataga ang gwardiya saka bunutin ang kanyang baril at iputok sa umaatake. Dahil po kapag masapul ang guard, common sense po, mawawala na ng pagkakataon ang gwardiya na ipagtanggol ang kanyang sarili. As long as itinaas na ang itak o binunot at biglang tinutok na ang baril sa gwardiya sa isang tensyonadong sitwasyon na kung saan ang kaaway ang unang nag-umpisa ng gulo or provocations, as long as it is very offensive to your life, ang desisyonan mo na. Take note,
Take note mga 5-9, hindi po itinuturing na unlawful aggression ang pagmumura, pagtitig ng masakit, pang-iinis, pang-aasar, o simpleng pananakot, o pagtulak at mga kahalintulad, mga ganun. Pangalawa, reasonable means employed to prevent or repel it. Ito ay paggamit ng puwersa o paraan para matigil o masupil ang pag-atake. Ang puwersa na gagamitin ay dapat tama, sakto, katumbas o proportion lang sa ginawang pag-atake laban sa gwardiya. Sa requisite na ito, titingnan kakayahan ng umatake at sandata na gagamitin sa pag-atake. Halimbawa po, ang isang gwardiya inatake ng isang payat na batang hamog. Ang ginawa ng gwardiya ay binaril ang bata ng shotgun para matigil ang pag-atake. Mali po ito. Isang gwardiya sa bakanting lote inatake ng taong pilay para saksakin ng kutsilyo. Ang ginawa ng gwardiya ay bumunot ng baril, tumba at patay. Hindi po ito dapat gawin ng gwardiya. So, ipapaliwanag natin. Sa dalawang senaryo na nabanggit sa itaas, or yung dalawang senaryo na nabanggit natin, wala pong reasonable means employed to prevent or repel na unlawful aggression na ginamit. Bakit po? Dahil pwede naman umilag o itulak ng gwardiya ang umaatake at bigyan ng isa suntok na sakto lang para ma-neutralize ang batang hamog. Pwede rin salagin o i-block ng gwardiya ang kutsilyo na panaksak ng pilay. Tandaan po natin na dapat may batuta at tear gas po tayong dala. Nakasaad po yan sa IRR ng Republic Act 5487. Pangatlo, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Ito naman po ay kakulangan ng sapat na provokasyon sa panig ng gwardiya na nagtatanggol sa kanyang sarili. Ibig pong sabihin ay hindi gwardiya ang unang nagpapainit ng tensyon o nag-uumpisa ng gulo, kundi ang kabilang panig. Dito titingnan ang kawalan ng pang-iinis o pang-aasar sa panig ng gwardiya. Tandaan po na kapag hindi kompleto ang elemento ng justifying circumstance at nakapatay ng tao ang gwardiya, maaring makasuhan siya ng homicide or murder. As the case may be, pwede rin ma-mitigate ang kaso o mapaiksi ang parusa. Halimbawa po, may isang gwardiya naka-duty panggabi sa construction site barracks. May nasita siyang lasing na worker. Pagala-gala, nagalit po ito sa gwardiya at sa kainitan ng tensyon, kumuha ng debris at binato yung worker. Nasalag ito ngunit nakasugat ang kamay ng gwardiya. Dahil sa galit ng gwardiya, binaril sa katawan. Tapos natumba ang workers. Mali po ito. Mali. So, ito, isang gwardiya naka-duty sa isang bangko. May natutulog na matandang palaboy, yung palaboy-laboy, malapit sa ATM. Nakakabala ito sa nagwi-withdraw. Kinausap ito ng gwardiya. Sa halip na umalis, ang matandang palaboy ay dinoraan at
Hinalmot niya ito, ang gwardiya, sa noo. Sa galit ng gwardiya ay bumunot at binaril, tumba. Mali rin po ito. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Sa unang senaryo na nabanggit, wala pong reasonable means employed to prevent or repel the unlawful aggression na ginamit. Bakit po? Dahil hindi naman fatal ang tama sa kamay ng gwardiya. Pwede naman po lapitan at gamitan ng batuta o tear gas. Tapos po, ipusas na lang para di na makapanakit sa kanya at ng ibang tao. O idokumento at i-turn over sa barangay o nearest police station matapos manotify ng gwardiya ang kanyang superior. Samantala, sa ikalawang senaryo naman, ganon din po. Pwede na i-citizens arrest at ipusas ang gwardyang ang taong palaboy. Tapos, idokumento, tumawag at i-turn over sa barangay o nearest police station matapos ma-inform ang superior. Basic lang po yan. So, tandaan natin, sa self-defense, ang kailangan kumpleto ang tatlong elemento. Unlawful aggression, reasonable means employed to prevent or repel it, at lack of sufficient provocations on the part of the person defending himself, para walang pananagutang kriminal ang gwardyang nakabaril ng kalaban sa pagtatanggol ng kanyang sarili. Ngunit sa defense of stranger, kailangan lang ay dalawang elemento. Ano ba yun? So, kailangan unlawful aggression at reasonable means employed to prevent or repel it. Hindi na po kailangan ng lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Bakit po? Bakit di na kailangan nung tatlong element? Kailangan lang ay dalawang elemento. Dahil ang away o tensyon ay sa pagitan ng una partido, tinatawag na victim, at ikalawang partido, yung attacker lamang, at ang ikatlong partido, gwardiya, security. Dito po ay observer lamang po ang gwardiya. Ang papel po niya ay gaganap lamang na tagapagtanggol sa biktima, being attack, laban sa maliban doon sa attacker o yung aatake. Tandaan po natin, walang pananagutang kriminal ang gwardiya kapag nakabaril sa pagtatanggol o pagliligtas sa biktim sa tiyak na kapahamakan kapag ang una at ikalawang elemento ay presence. Maliban lamang kung ang gwardiya ay kasama o may participation sa pag-provoke o pag-aasar sa aggression o ang pagtatanggol sa inaatake for secondary purpose lamang, sapagkat ang pangunahing layunin ng gwardiya ay yayariin o maghiganti sa attacker, dahil ang attacker ay gwardiya ay dating magkaaway o revenge. Tanong, mayroon bang unlawful aggression laban sa gwardiya? Ang sagot, yes, meron. Dahil sa tangkang pagpalo ng tubo sa ulo. Tanong, mayroon bang reasonable means employed to prevent or repel the attack? Sagot, yes, meron. Napigilan ng gwardiya ang nakakamatay na atake ng worker laban sa kanya. Tanong, mayroon bang lack of sufficient provocation sa panig ng gwardiya? Sagot, no. Bakit? Ang unang nagprovoke ang gwardiya.
tinawanan niya ang worker. Ang conclusion dito, pwedeng makakasuhan pa rin ang guard ng homicide o pwede papasok sa matigating circumstance dahil hindi kumpleto ang tatlong elemento ng justifying circumstance. Ang gwardiya ang unang nagprovoke. Kapag kulang kahit isa lang sa mga elemento, may criminal liability pa rin ang gwardiya. So, example, sitwasyon. Ganito yung sitwasyon. Hindi pinapasok ng guard ang isang sasakyan dahil walang sticker. Ang nangyari, buwaba ang driver. Tapos, galit na galit, may dalang jungle knife at itinutok sa gwardiya sa layong 2 dipa. 2 dipa lang yan, ha. Ngayon, umatras pa ang gwardiya ng ilang hakbang. Saka bumunot ng baril at pinutukan sa dibdib ang umatake. Patay. Patay yung yung umatake. Tanong, mayroon bang unlawful aggression? Sagot, meron. Yes, meron. Ang pagtutok ng kutsilyo sa isang tao sa kalagitnaan ng mainit na sitwasyon ay maaaring maglalagay sa buhay ng gwardiya sa bingit ng kapahamakan dahil anumang oras ay pwede po siyang atakihin at saksakin. Tanong, mayroon bang reasonable means employed to prevent or repel the unlawful aggression sa panig ng gwardiya? Wala. Bakit? Bakit wala? Hindi po sapat na maging reasonable o tamang pwersa ang ginamit ng gwardiya. Ang baril is the last resort. Marami pang pwedeng gawin ang gwardiya bago humantong sa paggamit ng baril. Basta trained guard, may training yan sa DEFTAX o Basic Martial Arts. So pwede siya umilag, salagin, gamitan ng tergas at batuta. Yun. So yung tanong, mayroon bang lack of sufficient provocation on the part of the guard defending himself? Yes, meron. Bakit? Although, ang ikinagalit ng driver ay ang hindi pagpapasok na sa kanyang sakyan ang nagtulak sa kanya para atakihin yung gwardiya. Common sense po. Ang ginawa ng gwardiya ay nasa legal na aspeto dahil ito ang nagpapatupad lamang ng policy ng kumpanya na kanyang binabantayan. Insufficient provocation. So, ano yung conclusion? Pwede pa rin makakasuhan ang gwardiya sapagkat po ay kulang ang mga elemento ng self-defense. Walang presensya ng reasonable means employed to prevent or repel unlawful aggression. Sa sama ng loob, hinarap ng personal ng gwardiya ang kanyang OIC at nakapagsalita na ito, hindi maganda sir, may favoritism ka, lahat na kalahi mong Ilocano doon mo pinupos sa hayahay. So next example, ganitong sitwasyon. Sa sama ng loob, hinarap ng personal ng gwardiya ang kanyang OIC at nakapagsalita na ito lang hindi maganda. Sir, may favoritism ka. Lahat ng kalahi mong Ilocano doon mo pinupost sa hayahay. Ngayon, nagalit ang OIC at sinigawan niya ang guard. Hoy, bano ka. Panay ka lang tikal. Ipapasiba kita, reklamador. Habang dinuduro-duro at tinulak ang gwardiya paatras. Napaatras ang gwardiya at dahil sa galit ng guard, binaril ang OIC. Patay. Namatay. Tanong, may unlawful aggression ba? Ang sagot,
Wala. Bakit? Ang paninigaw, pagmumura at pagtulak ni OIC ay hindi matatawag na unlawful aggression. Bakit? Dahil ito ay hindi magdudulot ng tiyak na kapahamakan sa buhay ng gwardiya. Tanong, may presensya ba ng reasonable means to employed to prevent or repel the unlawful aggression? Wala. Bakit? Ang paggamit ng baril ng gwardiya para kitilin ang buhay ng kanyang OIC ay illegal. Dahil ito ay labis, dapat ang puwersang gagamitin ng gwardiya ay proportion lang sa ginawang atake ng OIC. Pwede umatras, pwede naman salagin o umilag. The worst na ang paggamit ng batuta at tear gas. Tanong, mayroon bang lack of sufficient provocation on the part of the guard defending himself? Sagot, wala. Walang lack of sufficient. Bakit? Ang gwardiya ang unang lumapit kay OIC. That time at nakipag-confront, pwedeng makasuhan si guard ng homicide. Ayun yung conclusion doon. Next, example, ganito yung sitwasyon. Gwardiya naka-duty sa kakadimulis lang na area, mga kakadimulis lang ng mga bahay. Karamihan sa mga squatter, mga ganyan, mga bundukin. So, ganito yung sitwasyon. Example, sumugod ang mga napaalis at galit na informal, yung mga settlers, para igigiit na sa kanila ang lupa. Ngayon, pinagbabato ng bote at bato ang outpost ng gwardiya. Sa sobrang dami nila, umatras ang gwardiya at tumakbo. Sa kasamaang na corner na siya ng isang footwalk, wala nang matatakbuhan pa at may mga sugat na rin siya. Ang sunod nang nangyari, pinutukan ng gwardiya ang mga sumusugod na grupo ng informal settlers. Maraming natamaan. Tanong, may unlawful aggression ba? Yes, meron. Ang pangbabato ng bote at bato ay unlawful aggression. Tanong, mayroon bang reasonable means employed to prevent or repel the unlawful aggression? Sagot, yes. Bakit? Ang paggamit ng baril ay maituturing panghuling pamamaraan or last resort dahil na-corner na po siya ng attacker at wala na siyang matatakbuhan pa. Conclusion, pwede walang panagutang kriminal o mapawalang sala ang gwardiya. Ganon. Next, example, ganito yung sitwasyon. Example, gwardiya, naka-duty sa park o yung Luneta Park, mga ganun. Pinakiusapan ng isang negro na kasing laki ni Drummond ng Lakers na magsuot ng face mask. Nagalit ang negro. Kiniwilyuhan ang gwardiya at sinakal. Dahil sa sakal, nahirapang huminga ang gwardiya. Sinakal Bumunot ng service firearm ang gwardiya. Ngayon, binaril ang kamay ng negro. Nabitawan siya sa pagkakasakal. Tumakbo ang negro. Tapos, hinabol ng gwardiya ang negro. Binaril lang nakatalikod. Tinamaan, patay. Tanong, mayroon po bang unlawful aggression? Sagot, yes, meron. Bakit?
Ang pagsakal ng isang may lahiganting tao laban sa maliit ay pwede maituturing na unlawful aggression. Tanong: mayroon po bang reasonable means employed to prevent or repel the unlawful aggression? Sagot: noong unang pagkakataon, meron. Ang pagbaril ng gwardiya sa kamay ng malaking negro ay pwede maituturing na reasonabling puwersa o equivalent force na panangga sa physical na atake ng negro. Subalit, noong tumakbo na po ang negro, big no. Dahil tumigil o nag-stop na rin ang unlawful aggression ng negro laban sa guard. Ang paghabol ng gwardiya sa negro ay isa ng provocation laban sa negro. Ang pagtutok ng baril ng gwardiya sa negro at pagpaputok ay unlawful aggression. Bakit po? Dahil bumaliktad na ang sitwasyon. Ang gwardiya na ngayon ang attacker at ang negro na ngayon ang magiging biktima. Conclusion. Ano nga ba ang conclusion nito? Ang gwardiya po ay pwede makasuhan ng homicide or murder. As the case may be, bakit kasi po ang pagbabaril ng tao na umayaw na sa laban at pagbaril ng patalikod ay treachery, isang elemento o just qualifying circumstance ng murder, isang kasong kriminal na walang pasensya at habang buhay na pagkakakulong. Agoy. Para sa malalakas, matapang at mga gwardiya, nagsasabi na ubusin niya ang bala ng shotgun kapag may kalaban. Relax. Relax ka lang, ka-5'9". Relax ka lang, tol. Always playing safe. So ngayon, pag-uusapan natin yung defense of stranger. Ano nga ba itong defense of stranger? Ito ay ang pagtatanggol ng gwardiya sa buhay ng kliyente, customer, empleyado, at panauhin mula sa bingit ng kapahamakan o kamatayan. Tandaan po natin, in defense of stranger ay kailangan po ang first element na unlawful aggression at second element na reasonable means employed to prevent or repel it, ay hindi na po mahalaga dito kung sino ang unang nag-umpisa ng gulo. Ang panig ba ng kliyente, customer, empleyado at panauhin, o ang panig ba ng kalaban o attacker? Siguraduhin lang po na ang gwardiya ay hindi kasama sa provocation o isa sa mga nagumpisa ng gulo, o hindi kaya ay ang gagawing pagsaklulo ng gwardiya sa inaatake or biktima hindi dahil may dati siyang galit sa suspect or attacker. Nang sa ganoon, makapaghiganti sa ganitong paraan, yun ang tinatawag na act of revenge. Ngayon, ganito yung example, sitwasyon, ganito, senaryo. Gwardiya, nagsasagawa ng pag-iikot sa paligid o nagro-roving inspection. Ngayon, may isang empleyada, inundayan ng saksak ng isang lalaki na ex-live-in partner di umano ng babae. So yung babae, yung empleyado na babae, pinagsasaksak nung lalaki na dati niyang live-in partner. Ngayon, nangyari, binaril ng gwardiya ang lalaki at natumba.
Tanong, mayroon po bang unlawful aggression? Sagot, yes. Bakit? Bakit meron? Ang pag-atake at walang habas na pananaksak sa empleyada ay maglagay sa kanya ng tiyak na kamatayan kapag hindi mapipigilan. Tanong, mayroon po bang reasonable means to employ to prevent or repel the attack? Sagot, meron, yes. Ang pagbaril ng gwardiya sa lalaking sumaksak sa empleyada ay reasonable dahil bawat segundo na lilipas ay buwababa rin ang chance of survival ng babae na maaring humantong pasatiyak na kamatayan ng empleyado o empleyada. Ano ba ang conclusion dun? Pwede po lamang pananagutang walang pananagutang kriminal ang gwardiya sapagkat mayroong dalawang elemento ng justifying circumstances. Una po, unlawful aggression. At ikalawa, yung reasonable means employed to prevent or repel the unlawful aggression. Di ba? Next. Isa pang senaryo. Example, ganito. Si SG Dagul ay nagjo-duty sa isang mall at may nililigawan itong sales lady na nangangalang si Divine. Si Divine ay may ex-boyfriend na tawagin na lang natin si Lebron, basketballista to na isa ring empleyado ng naturang mall. Ngayon, isang araw, kinausap ni Lebron si SG Dagul at pinagsasabihan nito ang huli na, ikaw pala ang pinalit sa akin ni Divine, patay. Bano at kalbo. At sumagot naman si SG Dagul, may araw ka rin sa akin, bakulaw ka. Naku, yari na. Isang araw, habang naka-duty si Dagul, napansin niya nagsitakbuhan ang mga empleyadong papasok sa basement area ng mall. Agad naman itong rumispondi at nakita niyang may dalawang empleyado na nag-aaway. Ngayon, pinapalo ng tubo ng tire wrench ng delivery elf ang nakahigang driver ng van sa ulo. Pinalo sa ulo. Duguan ito at ang puwapalo ay walang iba kundi si Lebron. So, si Lebron pala yung kalaban ng driver. Ngayon, si Lebron yung nakalitan niya noong nagdaang araw. Dito na nakakahanap ng pagkakataon si SG Dagul. Ang ginawa ni Dagul, ginawa niya ni Dagul para makaganti kay Lebron. Binaril ni SG Juan si Lebron. Tumba at dinala sa ospital kasama ang driver. Critical. Tanong, may unlawful aggression ba? Sagot, yes. Bakit? Bakit may unlawful aggression? Si Lebron tsaka yung driver yung nag-aaway. Kasi nga, pinagpapalo ni Lebron ng tubo ang ulo ng driver. Tanong, mayroon po bang reasonable means employed to prevent or repel the unlawful aggression? Meron. Bakit? Ang pagpalo ng tubo sa fatal part ng katawan ng driver ay nakakamatay. Ibig sabihin, pag yung kalaban mo o yung gwardiya o yung empleyado, pag pinalo mo sa ulo or sa fatal part area, yun nga sa ulo, at ito ay nakakamatay, tapos
Kapag hindi agad mapigilan, therefore, ang pagbaril ng guard ay at a distance ay ang natanging paraan para matigil yung pamamalo. So, ibig sabihin, pwede na palang barilin ng security guard yung ganong sitwasyon dahil nga nakakamatay na yung ginagawa nung itong si Lebron. So, take note. Ulitin ko po. In defense of stranger, unlawful aggression, and reasonable means employed to prevent or repel it elements. Ang kinakailangan lamang dito ng gwardiya para siya maabsuelto unless o maliban lamang kapag ang gwardiya ay may masamang layunin tulad ng paghihiganti or revenge laban sa umaatake or attacker or aggressor at ginagawa nilang palusot ng gwardiya ang pagtatanggol sa kliyente, customer, empleyado at panauhin o stranger para makapaghiganti sa attacker kung saan mayroon silang old. Conclusion sa senaryo, ang gwardiya ay may pananagutang kriminal sapagkat ang kanyang pag-execute ng defense of stranger is in bad faith. Sapagkat ang nagtulak sa kanya para iligtas ang biktima ay ang paghiganti. Mali talaga yun. Mali. Pwede siyang kasuhan. Pwedeng kasuhan yung guard. Ayon sa Article 11 Justifying Circumstances ng Revised Penal Code, actually po, may 6 na sirkumstansya at isa naman sa Republic Act 9262, yung BAUSI, kung saan ang isang nakadisgrasya o nakapatay ng tao ay walang panagutan kriminal kapag may establish ang mga elemento sa ilalim ng self-defense. Ano ba itong self-defense? Ang self-defense ay ang pagtatanggol sa sarili. Meron tayong tatlong tinatawag na self-defense. So, defense of relative o pagtatanggol sa asawa, sa ina, ama, anak, manugang o pinsang buo o relative by affinity, by marriage, ganoon. Consanguinity with common ancestor up to fourth civil degree of the same level. Pangatlo, defense of stranger. Pagtatanggol sa kapwa mo na hindi mo kamag-anak at as I mentioned, and defense of relative. Pangatlo, state of necessity. Pag-iwas sa tiyak na bingit ng kapamakan. Halimbawa po, nagmamaniho ka ng sasakyan. Tapos, nakita mo na malalaglag na ang concrete beam ng skyway. Para maligtas mo sarili mo, umiwas ka. Pumunta ka sa kabilang lane at binangga mo ang ambulant vendor. Nabangga mo yung ambulant vendor. Isa pang halimbawa, asawa mo nabuntis. Maaring mamatay ito sa oras na isilang lang ang sanggol. In this case, pwede ipa-abort ang fetus para mailigtas ang asawa. Walang criminal liability ang doktor. Take note, hindi po exempted ang driver sa civil liability. Any person who acts in the fulfillment of a duty or in the lawful exercise of a right or office. Ito ay may kinalaman sa pagganap ng tungkulin. Halimbawa, pulis na rumispondi sa isang
kaguluhan, nakabaril ng hostage taker. Any person who acts in obedience to an order issued by a superior for some lawful purpose. Tulad ng number 5, tulad nung sinabi ko pa lang, ito po ay pagtalima sa isang legal na kautusan mula sa nakataas. Example, PDEA, official, nagbaba ng utos sa mga ahente na iahain ang isang search warrant sa isang alleged narco-politician kung saan nagkaroon ng resistance on the subject na humantong sa engkwentro. Napatay ang politiko. In this case po ay walang criminal liability ang PDEA against at hindi matatawag na EJK, yung extrajudicial killing. Battered, pang-pito, battered woman syndrome. Sa ilalim po ng Section 26 ng Republic Act 9262, BAUSI, as general rule, ang asawang babae na nakapatay ng kinakasamang lalaki o asawang lalaki dahil sobrang pang-abuso at pagmalupit, battered wife, ay walang panagutang kriminal. Patay. Hindi naman ito pag-uusapan parang malalim dahil hindi naman po tayo criminology o nag-aaral ng batas. Tayo ay gwardiya. So mag-concentrate na lang muna tayo sa self-defense. Ang defense of stranger. So ito yung masasakit na katotohanan. Ito yung mga masakit na katotohanan. Kapag ang gwardiya nakapatay ng tao, ito ay didisarmahan at i-invite for questioning and self-keeping. Pero actually po, isinasailalim na pala ang gwardiya sa warrantless arrest at kinukulong, subject for investigation and reglementary period. Bakit? Dahil po ang pagpatay ng tao ay grave offense. May mahaba-habang oras pa ang gwardiya na manatili sa custody ng otoridad or kustodiya ng mga pulis until na matapos ang investigation. Kapag po lumabas sa isang masusing tinatawag dito pagsisiyasat na hindi papasok sa self-defense or defense of stranger ang ginawa ng gwardiya, within 36 hours kailangan ma-inquest na at may file ang kaso ng pulis o ng abogado ng namatay sa prosecutor. Kapag naman mayroong probable cause, nakita ang prosecutor na ang ginawa ng gwardiya ay nag-constitute ng crime at hindi pasok sa doctrine of self-defense or defense of stranger, maglalabas ng resolusyon ang prosecution to file information sa court at dito mag-uumpisa ang trial o pagdinig ng kaso. Dahil ang burden of proof ay nasa panig ng gwardiya. Ito ang dapat niyang patunayan na sa mga pagdinig sa korte na ang nangyari ay talagang self-defense o defense of stranger. So, take note, in case na hindi nakapag-file ng kaso ang pulis o yung pamilya ng namatay o nakapag-file pero hindi tinanggap ng prosecutor ang complaint dahil sa kakulangan ng ebidensya or witness o di kaya ay ang kaso hindi na-file sa takdang oras o walang probable cause dahil pasok sa Article 11. Sa pagkakataong ito,
ang gwardiya ay maaaring i-release ng pulis at para hindi makasuhan ang pulis ng arbitrary detention. Exemption to the rule. Kapag halimbawa po, ito yung mga exemption. Kapag halimbawa, armored guard or bank guard on duty at mayroong nag-attempt na holdupper na manloloob, nagkaroon ng bakbakan, patay lahat ng kawatan. Possibly, gagawa na lang ng investigation o report ang kapulisan. Kapag naman may nabuhay pa sa grupo ng holdupper, ang gwardiya ay maging witness in court. Tandaan po, ang paggamit ng baril, mga ka-5-9, is the last resort. Ngunit, kapag nabunot na ang baril at nakatutok na sa kalaban, ang pagpatay ng tao is also the last resort. Patay. Hanggat maaari, mga ka-5-9, mga idol namin, hanggat maaari, iwasan ang pumatay ng tao. Hanggat kaya mo tatamaan sa non-fatal parts or of the body to paralyze the attacker, gagawin mo. Iba na po ang usapan kapag nakapatay tayo ng tao. May domino effect later. Mapipirwisyo ang lahat, hindi na tayo makakapagtrabaho at mahal na ang legal fee. Minsan, pabayaan ka pa ng kumpanya. Ang papel natin is to protect life and to serve life of both being attacked and the who is attacker in the order to serve the essence of justice. Some people say we, the guard, are semi-military or police, but bear in mind that we are non-combatants. Ito paalala ko lang talaga sa mga bagong guard, sa mga matatapat nating gwardiya dyan. Ito, paalala lang. Huwag ipuputok ang baril na wala sa oras. So, ibig sabihin, yung baril, huwag nating iputok sa hindi tamang oras. Kasi nga, tandaan po, ang paggamit ng baril is the last resort. So yun, maraming salamat mga ka-5-9 sa pagsubaybay ng ating channel. Sana may natutunan kayo at may napulot kayong aral sa content natin na ito. So yun, mabuhay tayong lahat mga security guard.